Meron pa tayong hmm. Nagulat daw yung mga kapamilya ni Marcos pero sila ay kalmado. Nagulat pero kalmado. Adik na adik lang ang dating. Mahirap po talaga pag yung ano no, mahirap po talaga pag mga adik yung kausap. Hindi ko naman sinasabing adik si BBM. Kapatid niya nagsasabi nun. Pero akalain nyo, pinaimbestigahan yung sariling gobyerno. Inakusahan yung sariling gobyerno na malawak ang korupsyon. At pinaimbestigahan ngayon yung sarili niyang gobyerno. Diba ang saya-saya? At wala po siyang kinalaman dahil siya nga mismo yung nagpapaimbestiga. At dahil dyan, si Saldico, biglang nabura sa eksena yung mga taga Bulacan. Oy, sabi nyo, unan yung kakasuhan mga taga Bulacan. Bakit biglang si Saldico? Bakit bigla kayo sa Mindoro napunta? Ibang klase talaga eh, no? Dito talaga kung sino yung gusto. Kung sino yung gusto. Parang may Hindi. Tawa yun. Pag may nakulimbat, biglang resign ang mga hayop boss. At pagtatakip boss buds, yan. 510 likes lang. Mag-likes po kayo. Di niya alam. Di kaya may sayad si Lacson dahil may kaso rin. Kaya nga lahat po eh, di ba? Napansin niyo? Oy, kanina binanata na ni ano ha. Binanata ni Jinggoy si Marcoleta ha. O, lusot ka na Marcoleta. Sinabi ni Jinggoy. Kanina ba yon? Bumawi si Jinggoy ah. Magsisip-sip ka na ba uli Jinggoy? Bad sa pronounce mo kay BBM apelyido ni Pangandaman. Sir Bads, good afternoon. May rally po ba sa EDSA Shrine ngayon? Alam ko meron eh. Sabi nila kahapon eh. Titignan natin maya-maya. Former Sec Pagandaman. May rally yata mga lululista ni BBM. Nakita ko sa FB. Naniniwala ka ba boss that weakness is part of manipulation and manipulation is part of incapacity to lead the country and by that ground is to step down and should be replaced by successor? Yun na nga po eh. Kaya nga po, kahit po yung kinakatwiran nila ngayon, mailigtas lang nila sa pagnanakaw si Marcos, eh dapat pa rin pong kung aaminin nila na sa kabaitan ni Marcos, nagagamit siya ng kung sino-sino, hindi siya magnanakaw pero may nagnanakaw para sa kanya, eh putya, delikado lalo yan. Hindi nawawala yung magnanakaw eh. Boss, kundi dahil sa impluensya ni Adik sa Comelec, di yan mananalo si Coratong at one ball. Kaya todo tanggol kay Adik. At sa Kambagyo, di sumusunod sa schedule. Yun, yung mga pronouncement na ganun. No? Tsaka yung ano, yung isa pa, yung tagapayo niya, tatay niya. Gusto nga ni BBM, sasali siya sa rally. Kaya nga, maganda yung sinabi ni Romeo Poques eh. Gusto ka rin namin kasama sa rally, Mr. President. Kaya lang, dahil sabi mo nga, presidente ka, hindi ka pwede sa rally. Kaya kung gusto mo talagang sumama sa rally, mag-resign ka na para makapag-rally ka. Di ba? Yan yung sinabi ni Poques eh. Ang galing din ng utak talaga eh. Boss Buds, may birada ba mamaya? Meron po, meron. Chuck, may tinatagong lihim yan si Pinky. Mahina ang utak ni Lacson. Jingay ay, sino kaya supplier sa Malacanang? Alam ko supplier ng Chiching. Si Ninyo, sabi niya. Kuya Buds, don't forget Lacson's Kuratong Baleleng and reason why he choose to hide. Crazy Brooks, Boss Buds, anong mangyayari sa mga senators na may warrant of arrest sa December 15 issued by Bonjing? Eh di arestuhin po sila.
Mamaya meron rally sa EDSA mga 3 p.m. or 2 p.m. Magbody yan si Jinggoy at Marcoleta. Nag-donate ng kidney sa kanyang ama, Claire Castro. Parang nabasa niya raw yun, sabi ni Claire Castro. Si Comelec ang malaking utang na loob ni Lacson at Soto. Walang baril sa KOJC. Yan. Sa kabaitan ni Marcos, maraming namatay sa baha. Yun po ang katotohanan, no? Sa sobrang bait nyo. Maniwala na kami na mabait kayo, pero dahil dun daw, may mga nagsasamantala sa kanya, dapat po talaga kayong hindi na nararapat na manungkulan. Mahinang presidente si BBM dahil ninanakawan siya ng hundreds of billions, ang kawawa tayo. Yung drug test niya, 2021 pa. Sila lang po nagsabi nun eh. Pinasa ko po yung sinasabi ni Anticler eh. Kampo niya ang nagsabi. Kampo niya. BBM camp says. Drug test negative. BBM camp. Ano po ibig sabihin nun? Yung kampo ni BBM. parang sasabihin lang, anak ni BBM, sinabing hindi siya drug addict. Oh. Ano na? Boss Buzz, imposibleng hindi alam ni BBM ang mga lagayan niya ni Nasaldico, Martin Romualdez, Yusek Bersamin, etc. Naroon na nga tayo, di ba? Alam na nga natin na dapat alam niya. Pero sakyan nga natin sila eh. Ang problema kasi kinukontra natin yung sinasabi nila, di ba? Sige, pagbigyan natin na tama yung sinasabi nyo. Dapat pa bang maging presidente yan kung napapaikot, na mamanipulate, nagagamit para magnakaw yung ibang tao? Dapat pa bang presidente yan? Huwag na tayo dun sa ipipilit natin yung gusto natin. Paniwalaan natin sila. Yung sinasabi nila. Ang sinasabi nila dahil sa kabaitan ni President, dahil yung dysmenorrhea, yung demeanor niya ay parang ang lambot-lambot, soft demeanor, lelembot-lembot siya, pinagsasamantalahan siya ng mga nakapaligid sa kanya. Diba yan yung tema na sinasabi ni Lacson? Oh, wag nating kontrahin si Lacson. Kung totoo yan sinasabi ni Lacson, dapat pa ba maging presidente si BBM? Kung pati mga Yusek pinagkakakwartahan siya? Paano pa yung mas malalalang katulad ng pakikitungo sa China? Imagine niyo, parang clueless pala si BBM sa pakikitungo sa China. Sa isang banda, binabanatan niya yung China, pero nakikipagkamay siya sa presidente ng China na parang walang naganap. Loko-loko talaga si BBM. Sinabi niya na gusto niyang sumali sa rally para manglito ng isip. Nagrarally na tao para mapababa siya sa pwesto, pero nilalaro-laro lang niya ang damdamin ng mga nagrarally. Yun na nga, hindi po normal na sabihin yun ng isang presidente. Mabait nga, magnanakaw. Kaya todo tanggol si Lacson kasi may plano siya ang tumakbong president under Marcos team. Malabo na po yan. Wala pa pong naging presidente na mula sa pagkatalo na presidente. Nakakadalawang presidente na talo si Lacson eh. Kung hindi sila addict, may magpa-drug test na sila tapos usapan. 'Di ba? Ang simple lang sa ating mga Pilipino eh. Like and subscribe mga boss, no bashing. Kahit po mag-bash kayo, okay lang yan. Kasi ngayon nakakasagot ako eh. Ang pangit kasi pag naka-live tapos nang babash sila kung ano-ano mga ginagawa nila pag naka-live tayo doon sa rally. Hindi ko masagot yun dahil may programa eh. Ngayon kayo, pwede kayong ngayon magtanong ng pabalang. Totoo yan, Boss Buds, nag-donate si BBM ng bato at pulburon sa mga kaparting. Kawawa. BBM addict not competent for another 3 years pa. Si Anticler at Gadon parang sasabog ng tenga at mukha sa kakadepensa sa bagang.
pangag. Eh, wala naman po silang kakayahan sa trabaho nila, eh. Kahit anong perspektibo, di talaga fit to lead. Correct. Yung sinasabi natin na adik at magnanakaw, hindi ka na dapat presidente. Maski yung sinasabi nila na hindi magnanakaw si BBM, may gumagamit lang ng pangalan niya. Imagine niyo, presidente ka, may gumagamit ng pangalan niyo. Ilang proyekto yung may gumagamit ng pangalan ni BBM? Anong uri ng presidente yung basta na lang ginagamit ng kung sinong tao yung pangalan mo? Kaya kahit na sabihin natin na tama na si Lacson, tama na yung mga political analysts, hindi na magnanakaw si BBM, malambot lang. Hindi na magnanakaw, ginagamit lang pangalan. Hindi na magnanakaw pero namamanipulate lang siya. Ang tanong, dapat pa bang presidente yung ganyan? Namamanipulate, nakakapagnakaw na ginagamit pangalan niya? Tanong kay Iis Rodriguez, baka alam niya yung ano ang katotohanan sa likod ng drug test. Eh si Rodriguez nga nananawagan na magpa-drug test, eh. Mabait si BBM sa mga opisyal na kawatan. Kahit anong perspektibo talaga tulid. Si BBM pa rin ang pirma sa lahat. Correct. Diba? Palagay nyo na napaikot siya. Palagay nyo nang mabait siya. Pero ano po ibig sabihin? Lahat ng pinirmahan mo, pananagutan mo yan. Kahit hindi mo alam. Bakit ka pumirma? Yung pagbenta ng ginto, hindi rin yun alam saan napunta ang pera. O, di ba? Marami siyang hindi alam. Tapos, ginawa niya. Yung mahilig gumawa ng pera, yun pa ngayon ang pinalit niya kay E.S. Bersamin. Gulo-gulo na. Gulong-gulo na yung buhay niya. Yung health ni BBM ay part ng accountability ng Pangulo. Correct. Ang Intel Fund dapat ginagamit para hindi binubulsa. Saldico may red notice na sa Interpol. Matatapos yata ni BBM term niya. Alam nyo, hindi naman po natin purpose na na madaliin yung termino ni BBM. And matatapos din yan. Yun lang po yun. Pag may rally, ang problema kasi ng iba, ako, umaattend ako ng rally, masaya ako eh. Nakita ko maraming tao. Yung iba po, iba yung ine-expect sa rally. Nag-expect kayo sa rally kasi na hindi na presidente si Ferdinand Marcos pag sumama kayo sa rally. Kung kayo po nakiisa, nasa rally kayo, mararamdaman nyo po yung saya eh. Kasi marami pala kami. Pag nasa kwarto ka lang, salta lang ako ng salta, feeling mo, iilan na lang kayong naniniwala na kay Duterte. Pero pag nagrally ka, putya mararamdaman mo, dami pala yung Duterte supporter. Gumawa ng batas yearly part requirements ang SALN at drug test for all government employees and public servants. Sabi ni Gadon, pag pinagre-resign daw natin si BBM, kukonti lang daw tayo. Kung hindi siya mag-resign, ano magagawa natin? Pero wag mo kaming sabihan ng konti lang. Marami pala kayo, bet hindi nyo na ipanalo. Pero yun nyo, nung si Tatay Digong midterm election, 0 ang kalaban. Bakit? Ngayon, di ba? 5-5. Boss, sa tingin mo may sense ang sagot ni First Lady kay Amy? I won't argue with you anymore because hindi raw po kanya yan. Hindi raw po kanyang, sinabi niya.
Fake ano raw yan, fake quote card. Morning Boss Buds, Danlek na po. Boss Buds, ang pinaka-epektibong solusyon sa lahat ng problema ng BBM ay magpa-hair police. Tama po yun, hair follicle test po. Puro kasi solid snort kaya walang alam. Si Lacson marami rin sigurong nakukuha kay BBM kaya todo protekta sa amo ang aso. O, di ba? Yun eh. Eto kaya nga yung trust issue. Tama yun eh. May problema tayong malaki sa trust. Tiwala kay BBM. Pati ngayon yung mga tagapagtanggol, hindi na rin natin pinagtitiwalaan. Diba? Pwede naman si Lacson totoo siyang naniniwala. Kaya lang, dahil nga hindi na tayo naniniwala kay BBM, ine-expect natin na dapat lahat hindi na rin maniwala sa kanya. Yung mga hindi naman pinagtatanggol si BBM. Yung mga loyalista, hindi naman pinagtatanggol. Sinasabi lang, bukas may na. Bukas, presidente pa rin si BBM. Nakakulong pa rin bukas si Tatay Digong. Kapag magbigtiyang si BBM, paglabas niya ang result sa autopsy, overdose. Dapat pa gusto ni Lacson si BBM. Sa dami ng maleta na pera, baka umabot na din sa Senado ang pera. Baka lang ha. Lumipat na ata si Lito Lapid sa Kongreso kasi tahimik na sila. Good news pala. Hindi na po itutuloy pansamantala ni Redon yung pag-imbestiga ng Dolomite. Alam mo Redon, walang kwentang tao ka. Hindi yung pag-imbestiga mo walang kwenta. Wala kang kwentang tao. Sa kabila ng dami ng problema natin, yung hindi natin pinoproblema, gusto mong problemahin. Kaya anong tawag diyan? Isa lang, walang kwentang tao ka.